bigla ko lang naisip na mag-research ko ano ba yung mga ginagawa ng mga mayayaman, ng mga milyonaryo. Kasi di ba meron nga tayong kasabihan, yung mga mayayaman, lalong yung mayaman. Tapos yung mga mahihirap, lalo pang mahihirap. Chef! Amoy grapes nga. No, I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. Dahil birthday ni Ate Mildred na Tess Boone, ito ang aming handa for her. Ayan. Palabok at saka ice cream. Ano yan? Nagising na ang bata. Kain na, kain na, kain na. Guys, gabi na. And ito si Snow. Yan, excited lang. Wala lang. Nag-practice kasi kanina si Lux ng tanghali. Kaya sabi ko, mamayang gabi. Yan, sinama ko na itong dalawang bulinggit. Dito kami sa likod. Pa-practice. Practice si Tatay Lux. Hello. Hi mga Iris Labs! Magandang umaga! Today is July 16. Since kayo wala siyang pasok, may mga meeting ata yung mga teacher or para may training. Ay, pipicturean niya daw kayo. Picture! Guys, nagpagawa kami dito kay JM General Upholstery. Sa ano to? Sa may Sabarte. Para hindi madumihin. Ito yung mga pagpipilian. Ito yung genuine na leather. Kaya lang mahal to. Nasa 14,000. Tapos meron silang tinatawag na German leather. Doon ako namili. Ayos din naman daw to, matibay din. And alam nyo na, ang pinili kong kulay ay, ano siya, purple. Pero parang hindi siya purple sa camera. Pero sa personal, ano yan siya, purple. Ang inasal para Andy Rice. And ito yung favorite ko na nilalagay. Para bumalik yung juice. Harap. Masarap magkamay. Kalimutan ko na. Sky! Masarap yung leche flan nila dito, manigat. Ito yung nabili natin kahapon sa Sabarte Mall. Dinalawa ko na yung, ano ba tawag dito, storage box. Lalagyan ko siya ng mga damit na hindi ko na nagagamit, pati yung mga makeup, para pag magbabazar ako, organize sila. Tapos bumili rin ako ng mga fake plants, para naman to sa CR. Mamaya papakita ko sa inyo. 85 pesos lang pang decorate sa ating CR. Tapos, bumili rin ako ng towel na lavender bed sheets. Mura lang to. 175 lang siya. At saka, ano pa ba yung binili ko? Yan, mga clamp para sa buhok. And then, stapler para sa aking office area. Naisipan ko lang maglagay ng hala-halaman kunyari dito sa CR para maganda naman tignan. Tapos ko nang linisin ng aking CR. And ito na yung bagong lagay natin na halaman. Tapos nag-light na rin ako ng candle para may amoy na mabango. Tapos, ito pa yung isa, yung lavender ko na halaman. Diyan ko naman siya nilagay. And guys, naglagay na rin ako dito ng bulak, tsaka yung mga skincare na ginagamit ko para pagkatapos kong maligo, wala na akong excuse para hindi mag-toner, witch hazel, at saka serum. Tapos guys, ma-share ko lang. Kagabi, parang inisip ko, gusto ko ng bagong cellphone, ganyan-ganyan, kasi meron namang extra pera. Siyempre, nag-consult muna ako kay Lux kung pwede akong bumili ng cellphone. And medyo parang natauhan ako kasi sabi niya, ikaw, kung kailangan mo na talaga, kung sa tingin mo makaka-benefit yan sa'yo, okay lang. Pero sinabi niya sa akin na dapat yung pera hindi lang puro palabas. Dapat pag may papasok na pera, may papasok din para sa savings mo. Tapos naisipan ko, gumagana pa naman yung cellphone ko. Bakit ako maghahangad ng panibagong cellphone kung gumagana pa naman siya? And ayun, bigla ko lang naisip na mag-search sa YouTube habang naglilinis ako ng CR. Tapos bigla ko lang naisip na mag-research ko ano ba yung mga ginagawa ng mga mayaman, ng mga milyonaryo. Kasi diba meron nga tayong kasabihan, yung mga mayayaman, lalong yung mayaman. Tapos yung mga mahihirap, lalo pang humihirap. Na-realize ko, oo nga no, katulad nung founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg. Diba yun lang nang yun yung damit na sinusuot niya. Kasi parang iniisip nila,
mas dapat may pagkakitaan yung pera nila kaysa sa mga mamahaling gamit, bilid. Hindi ko lang alam guys pero sabi nga nila, yung mga mahihirap daw, hindi naman natin nila lahat, yung mga mahihirap, pag nagkaroon ng pera, ang iniisip ka agad, ano yung mabibili ko sa pera ko. Yung mga middle class naman, ito yung mga hindi mahihirap, pero hindi rin sila yung mayayaman. Yung sakto lang, malalaki rin yung sahod nila. Pero, ang kadalasan na mentality nila is, since malaki yung sahod ko, dapat updated ako, mamahalin yung gadget ko, dapat kung ano yung latest, yun yung sa akin. Kaya anong nangyayari sa middle class, nag-i-stay lang sila sa middle class, tapos kadalasan yung sinasahod nila kahit anong laki, nauubos din pambayad dun sa mga bills, pambayad sa mga credit cards, kasi nga gusto nila lagi silang latest. Ito namang mahihirap, konti na nga lang yung sinasahod nila, pero ang thinking nila is, dapat i-enjoy ko to, pinaghirapan ko to, ganyan, bibili ako, kahit hindi yung mga latest, pero bibili ako ng kung anong gusto ko. Ending, walang natitira sa kanilang pera. Pero yung mayayaman daw, kadalasan, lalo na sa mga millionaire, ang thinking nila, pag may pumasok na pera, dapat gastusin ko to doon sa bagay na makakapagbigay sa akin uli ng pera. Katulad ng pagpasok ng pera sa investment, sa stocks, o kaya paggawa ng business na alam mong, oo, maglalabas ka ng pera, pero in the long run, magbibigay yung pinaglabasan mo ng pera. Kaya naisip ko, oo nga no. Kaya ito, napagtsatsagaan ko pa naman to cellphone ko. Actually, wala naman tong sira. Medyo nagpapalyado lang yung back niya. Kaya sabi ko, ba't ko naisip bumili ng panibagong cellphone? Kung kaya ko naman pagtsagaan. Tapos ngayon naisip ko, pagdating sa damit, kahit dati pa naman, hindi ako masyadong brand conscious na dapat mamahalin yung damit ko, dapat branded yung damit ko. Ngayon, mas lalo kong na-emphasize sa sarili ko na basta sa tingin ko, bagay naman sa akin at komportable akong kumilos, hindi ko kailangan makipagsabayan na para pag tinanong nyo, ang ganda ng dress mo, anong tatak, hindi dapat ako mahiya na sabihin na, sa ganito ko nabili, sa ganito ko nabili, as long as bagay sa akin, kasi tinanong niya nga, diba, na maganda, hindi dapat ako mahiya na hindi branded yung damit ko, hindi branded yung sapatos ko, basta bagay, and F na F ko, suotin, carry lang yun. So yun, ngayon ang iniisip ko, lahat ng mga extra money ko, kailangan ipunin ko muna. Tapos mag-iisip ako, magbe-brainstorm kami ni Lux kung saan ba siya maaaring ilagay na kikita kami, katulad ng business, ganyan. Tapos si Habi, di ba, nagda-driving school na siya. Last day niya na ngayon, iniisip namin, igagrab din namin yun or kaya i-Uber para naglabas kami ng pera, pambili ng kotse, pero at the same time, ay, may tumatawag si Nanay. Hello, Nay! Hindi naman sinagot. Yun, going back, naglabas kami ng pera para sa kotse, pero at the same time, dapat makapagbigay din siya sa amin ng pera. So, yun lang. And sabi nga dito, kaya mas lalong lumakas yung urge ko na mag-aral. Hindi lang dahil dun sa K-12, diba? Sabi nila, pag hindi ka nakapag-enroll next year, babalik ka ng 2 years para dun sa senior high school. So, sabi nga dito sa pinanonood ko, education is expensive, but ignorance is much more expensive. Kasi lalo na kung yung education mo is alam mong magagamit mo siyang sandata in the future. Ito guys yung pinanonood ko as of the moment. Yung 4 assets that make people rich. Tignan nyo yung unang-unang stanza pa lang, ayos na. Poor dad always said to me, go to school and get a high-paying job. That's not wealth. That's a job. And get fired. And my rich dad always says, work for assets. Focus really determines the quality of your life. Chef! Ay, chef! Ito yung kanyang niluto. Pambansang ulam niya na adobe. Na naman? Na naman! Natawa. Iskay. Sorry po, naaway kasi battery sa niya. Dahil mag-1-year-old na si Austin namin, magpo-photoshoot kami. Taray, para sa ano niya, sa first birthday na mga invitation. So, ayan yung ating setup. Oh, picture, Sky! Picture! Picture! Ayan yung aming setup. Superman, oh! Pakilog na niya. Austin! Yan guys, bali ngayon, papasok na si Sky bukas. Nilipat nga pala namin siya ng school sa mas malapit. Kaya,
inaayos ko uli yung mga gamit niya kasi mas marami na siyang subjects ngayon. And buti na lang, nagbigay si Ate Mitch kung natatandaan nyo sa previous vlog. Iba kasing gamit niya dun sa previous school, di na mahanap ng teacher niya. Kaya buti na lang, ayan, meron tayong mga stock. Thank you uli Ate Mitch. So, kulang kasi yung notebook ni Sky. And nagpadala ng madaming notebooks tsaka mga papel si Ate Mitch. Tapos meron pang tissue. Ito yung gustong-gusto kong wet wipes. Yung Shuta kasi maano siya, makapal. Ito, maganda rin yan siya. Ito yung mga pinadala ni Ate Mitch. Meron ding box-box ng mga ballpen. Nagpa-print na lang ako ng mga ipang-label natin para kitang-kita agad ni Sky. So, yan ang gagawin natin bago tayo matulog. Magdikit tayo ng mga... Ito, ang dami na yung subjects. Yan guys, nilalagyan ko din ng mga pangalan yung colors. Hello mga Iris Loves! Today is July 20, 2017 and birthday ngayon ng aking pinakamamahal na si Lux. Sa lokuyan kong inaayos tong aking desk area and meron ako natanggap ng mga bagong notebooks. Yan, ang cute. Isasama ko yan sa haul. And chinecheck ko lang kung may mga hindi na ako kailangan gamitin dito para hindi naman cluttered. Tapos yung mga sticky notes, yung post-its, inaayos ko din sila para mas masarap mag-planner. Dito yung mga ballpen. And speaking of ballpen, isa yan sa sobrang excited ako laging bilhin pag pumupunta sa SM. Speaking of ballpen, meron ako nabili kahapon sa may National Bookstore. Yan, ang cute niya. 10 candy scented colors. Sabi dito, bawat kulay, meron siyang amoy katulad ng purple. Amoy grapes siya. Amoy grapes nga. Orange. Tignan natin kung amoy color. Kung amoy orange talaga siya. Amoy orange nga. Guys, hindi ko pa ina-announce sa inyo, pero may balak or may gagawin ako sa August na mawawala ako ng medyo matagal-tagal. Kaya kailangan ko na rin pumondo ng video. Hindi ko alam kung mahuhulaan nyo kung ano yung gagawin ko, pero matagal ko na siyang gustong gawin and finally ipopursue ko na siya, ipupush ko na siya. Basta, okay, magalala, iba-vlog ko pa rin naman yun, pero saka na, pag ginawa na yung procedure, kasi alam kong mix yung magiging emotions nyo. So, ayan lang guys, ako'y maliligo na at tayo'y maglarga-larga na, ipapasyal ko lang yung ating birthday boy. Yan guys, nakatawa lang ako. And tapos na akong mag-makeup, very very light lang. Kasama natin sila kuya, tsaka sila Patrice, kasi magpapasyal-pasyal din sila sa SM. So, yan, very light na yung aking makeup. And marami nagtatanong sa inyo about dun sa lipstick na lagi kong ginagamit. Asan ba yun? Ito, unfortunately, hindi siya available sa atin. Pero, I believe sa mga online seller, BBIA in the shade 04. Tingnan niyo, guys. Malakas siya makapag-fresh. So, bihis lang tayo. Si nanay nagluto pa siya ng parang igado. Panghanda niya daw kay Lux. Niluto ni nanay. Ang pangalan pala nito ay Jeso. Kain tayo. So, yan siya. Kain. Yan. Tapos na kami mag-ayan. Saka siya walang hirap-hirap, Lux. Papunta na kami ngayon sa may SM Fairview. And ito na ang ating soon-to-be 1-year-old. Na sobrang malaki din. Tignan nyo naman po. Itong sinusuot niyang damit kay Sky to. So, ito ni Sky naglalakad na siya. Mga magtuto na siya. Tignan nyo naman kay Austin. Saktong-sakto. And ito na ang lagi niyong hinahanap, mga kababayan. Yay! Hi! Anong sabi ng fish? Anong sabi ng fish? Ay, ganda! Medyo nabondat yung fish, ah. Mukhang puffer fish. Ano yun? Yung biglang lumulobo pag nagulat? Puffer fish. Okay po, nandito na po tayo, pero nakatulog po ang batang mapayat. Prinsesa, siya po ay nakatulog na. Ate Pat, thank you pala. Bigay ito nung kaibigan ko, si Ate Pat. Thank you, Ate Pat, sa sandals ni Patrice. Tulog na si Pogi. Hello, birthday boy. Kinuha namin yung birthday pizza ni Lux. Nasisira. Bumili si Sky ng isang mix ng mga candy. Naku, pampasira ng ipin. Guys, nakita ko si Jamie. Hello. Happy mo. Hello, sir. Dito tayo kakain sa Samboco Gin. Dito ako excited kay cake. Ang daming cakes. Yan yung mga desserts nila.
Nagagalit si Patrice kasi naubos yung ice cream. Uuwi na kami, nagagalit. Gusto pa ng isa. na tayo. Wala. Singilin nyo to, singilin nyo. Huwag nyo nililibre yung ganyan. Ang lakas po niyan lumapang. Patrice, gusto mo ice cream? Tiyan mo. Gusto mo ice cream? Ay, nagtampo. Gusto mo ice cream?